Ikaw ba ay mahilig sa soda, sa soft drinks? So ano yung hilig mo? Soda na zero sugar o yung regular na soda? So madaming nagtatanong na pasyente kung pwede ba silang uminom ng zero sugar na soda. So yan ang pag-uusapan natin. Sasagutin natin yan kung ano ang epekto ng zero sugar na soda sa blood sugar. Dr. J po, isang internist and cardiologist para sa day 9 ng ating 365 Journey to Health ng 2026. Most likely, kayo ay nakaka-relate kasi mahilig sa soft drinks. So, sino ang nagsusoft drinks tuwing kumakain? Almusal, tanghalian, hapunan, o sino naman yung mahilig sa cold drinks na matamis, mga juice, di ba, pag kumain. So, yan ang pag-uusapan natin. Nagtatanong kasi yung mga patient, Doc, pwede ba sa akin ng zero sugar? So, whether ito ay diabetic or impaired fasting sugar or meron ng tinatawag nating glucose tolerance, impaired glucose tolerance. So, medyo tumataas na yung blood sugar nila, yung fasting, tumataas na ang sugar pagkatapos kumain, o yung talagang may diabetes at may maintenance na medication. Ang tanong nila, Doc, pwede ba ang zero sugar? Mahilig talaga sila sa soft drinks, no? May isa akong patient na si Lola, diabetic yun. And tuwing dadalhin sa clinic, ang sugar niya ay 200 plus. Sa edad na 85, hindi daw pwedeng hindi siya mag-inom ng soft drinks. So, lagi siyang may soft drinks. Yun daw na lang ang kanyang ikinaliligaya. So, meron siyang may thirst siya for yung lasa ng soda. Meron kasing klaseng lasa ang soda na hinahanap-hanap. So, ano ang epekto? Anuhin na natin yung pagkakaiba ng regular soda sa zero sugar. So, ang regular soda, meron siyang carbohydrates na 39 grams. Ang zero sugar, zero talaga ang kanyang carbohydrates. Ang ibig sabihin yan, yung regular na soda ay merong 140 kilocalories. Yung isang bote, yung 8 ounces, yung isang lata. Yung zero sugar naman ay 0 calories talaga. Walang calories. So yan ang pagkakaiba ng dalawa. Tapos ang sugar ng regular soft drinks ay fructose yan. Tsaka iba pang mga sweetener. Ang sugar naman ng zero sugar na soda ay aspartame. So, wala pong calories ang aspartame. So, yan ang pagkakaiba. Tsaka yung lasa. Mas gusto pa rin nila yung lasa ng regular soda kaysa sa zero sugar. Di ba? Sino dyan ang umaamin? So, ano yung effects? So, ang regular soda, ang effects niya, nag-i-spikes talaga ang blood sugar. Ang normal na blood sugar natin after meal, hindi pumapalo ng 200 dapat. And after 2 hours, less than 140 na yan. Sa zero sugar, hindi po tumataas ang blood sugar kapag inom ng zero na soda. So kung tumaas man yan, less than 5 milligrams per deciliter. So hindi siya pansin. So, talagang 0 calories siya. Wala siyang effect. Ibig sabihin, ang acute effects po ng zero na sugar na soda ay wala siyang masyadong effect sa blood sugar. Kaya, ang sinasabi dyan, naku, pwede pala akong uminom ng zero sugar. Sabi ni Dr. Joe, walang epekto sa blood sugar ko. Mamaya, may karugtong yun. Okay? But wait, yun nga yung karugtong no? So, ano naman ang nangyayari kung walang acute effects? Meron siyang chronic effects. Yun yung pag-uusapan din natin, yung part 2, yung chronic effects.
Kasi kung wala man siyang epekto sa spike ng blood sugar mo, katagalan, may mga pag-aaral po, 72 weeks, may pag-aaral doon sa Australia na inabot ng 2 years to 3 years na inaral yung epekto ng zero sugar na yan na soda. And ang lumabas po ay number 1, nagkakaroon pa rin po ng increase ng insulin release. Kasi nga, yung cephalic phase, yung pag-inom mo yung parang lasang matamis kahit wala siyang sugar, nagre-release pa rin ng insulin yan. And through time, nagkakaroon ka ng insulin resistance. At kalaunan, base sa pag-aaral, ay tumataas, nagde-develop na rin ng diabetes at pre-diabetes, yung matagal nang umiinom ng zero sugar na soda. Pangalawa, kalaunan, tumataas na rin yung FBS, yung fasting blood sugar. Pangatlo, andun yung craving. Gusto nila ng matamis kasi nasanay sila sa lasa ng soda. So later on, hindi lang soda yung hahanapin nila. Magkikrave pa sila ng mas matamis. And may isang long-term study sa Australia na kapag prolonged intake ng 1 to 2 cans ng zero sugar na soda, predisposed pa rin to develop later on ng diabetes by 38%. Okay? So wala siyang acute effect pero katagalan, nagkakaroon ng pagbabago sa dynamics ng blood sugar control. So ano ang mainam? So, ang recommendation ni Dr. J, kung diabetic ka, or impaired ang sugar mo, may family history ka, water, tea, yun na lang po yung pwede ninyong i-take. Iwasan na yung zero sugar na soda. Pero kung hindi maiwasan, pwede naman po patikim-tikim pa isa-isa lang ng zero sugar soda. Ngayon, kung ikaw ay regular na umiinom ng soda na regular na soda na maraming sugar, mag-shift ka na sa zero. And then later on, yung zero, bawasan mo. So, step by step. So, yun yung pwede natin gawin. At, syempre, consult your doctor. Magpakonsulta pa rin sa doktor ninyo kung ano yung mainam at makontrol yung blood sugar, makontrol yung diabetes, o maiwasan na mauwi kaagad sa diabetes. Again, I hope malinaw lahat. Kung may tanong medical, Dr. J po.